Gabi iyon sa ikatlong araw ngang aming kasal. Muli, nangyari na naman. Nang magtanong ako sa pakabigla, isang nahihiyang ngiti lamang ang kanyang isinagot. Ginawa na namin pakagising sa umaga, ginawa ulit bago mananghalian. At ngayon, sa gabi, gusto na naman niya. Totuba siyang 68 taong gulang, ganun katindi ang kanyang lakas at sigla. Normal ba ang 3 beses sa isang araw? Nang maingat kong itanong ito sa aking kaibigang si Lourdes, nanlaki ang kanyang mamata at sinabing, "Impossible. Walang ganyang 60 anyos. Tessie, baka naman mali ang bilang mo?" Ngunit iyon ang katotohanan. Araw-araw, tuwing umaga, bago mananghalian, at bago matulog sa gabi, walang palya itong nangyayari. Nagsimula ang kwentong ito 1 linggo na ang nakalipas. Bago ako magsimula, kung maaari po ay paki-subscribe at i-like ang channel na ito. Heto na po ang aking kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, ibabahagi ko ang isang kwentong pag-ibig na muli kong natakpuan sa edad na 65, isang lihim na itinago ko sa buong buhay ko. Ako po si Teresita, o Tessie para sa mga kaibigan. 5 taon na akong biyuda at namumuhay mag-isa. Nang pumanaw ang aking asawa na nakasama ko sa loob ng 40 taon, parang gumuho ang mundo ko. Sa mga unang buwan, para akong tulala, lumilipas ang nga araw ng walang direksyon. Hindi ko malasan ang kinakain ko, at hindi ko maintindihan ang mga palabas sa telebisyon. Mayroon akong 2 anak, isang babae at isang lalaki. Pareho na silang may asawa at nakatira sa Maynila, kaya tuwing Pasko o mahal na araw ko na lang sila nakikita. Tumatawag naman sila linggo-linggo para kumustahin ako, pero hanggang doon na lang iyon. Ganito na lang siguro ako tatanda, naisip ko sa tuwing upo ako sa hapagkainan ng mag-isa. Alam niyo ba kung gaano kalungkot kumain ng walang kasama? Dati, 4 kami sa mesa, maingay at masaya. Ngayon, ako na lang ang gitunogin ni aking kutsara at sinidorang gimaririnig. Kahit magluto ako ni masarap, laging may nachichira tinasasayang gilang. Kung ganito lang gijing, kahit ano na lang, sabi ko sa sarili ko. Kaya dumalas ang pakain ko ngang instant noodles. Pati panunot ng TV ay nawalan ng saya. Gusto kong sabihin sa isang tao, kontrabida talaga yung artista na yan, pero walang sumasagot sa akin. Kapag nagsasalita ako mag-isa, ang boses ko lang ang umaalingaw-ngaw sa sala, at lalo akong nalulungkot. Sa gabi, bago matulog, tinitingnan ko ang bakanteng espasyo sa tabi ko. Wala na ang unan niya, at hindi ko na maririnig ang hilik na naging musika sa tenga ko sa loob ng 40 taon. 5 taon ang lumipas ng ganon. Sa tuwing titingin ako sa salamin, nakikita ko ang paglalim ng aking makulubot at pagdaming puting buhok. Ito na siguro ang katapusan, naisip ko. Isang hapon ng tag-araw, bigla akong tinawagan ng kaibigan kong si Lourdes. "Tessie, wala akong kasama. Samahan mo naman ako sa Senior Citizen Center," sabi niya. Senior Citizen Center? Ako? Parang hindi pa ako ganun katanda, sagot ko. Noong una, ayaw ko talaga. Pero sa sobrang pamimilit ni Lourdes, pumayag na rin ako. Ang Senior Center pala ay isang masayang lugar. May mga lolo at lola na nakmamahjong at bingo, umiinom ng kape, at nakukwentuhan. Hindi tumitigil ang tawanan. Hindi lang pala ako ang nag-isa. Naisip ko. Noon ko siya unang nakita. Isang matangkat na lalaki na tuwid ang tindig. Mukhang mas matanda sa akin, pero kahanga-hanga ang kanyang matikas na paglalakad. Pabulong kong tinanong si Lourdes, "Sino yun?" "Ah, si Mang Ernesto yun. 10 taon ng biyudo. Mag-isa na lang din." Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kung anong humila sa akin patungo sa kanya. Lumapit siya sa akin. "Bago ka lang dito?" tanong niya. Malumanay at mahinahon ang kanyang boses. Isang boses na nakakakalma. "O, sinamahan ko lang ang kaibigan ko." "Ganun ba? Ako si Ernesto." "Ako naman po si Teresita."
Nang makamay kami, naramdaman ko ang init at higpit ng kanyang palat. Umupo kami at nag-usap habang nakakape. Ang maanak niyo po? Tanong niya. Dalawa, pero nasa Maynila. Bihira kaming makita. Pareho pala tayo. Ang maanak ko nasa abroad, tuwing Pasko na lang umuwi. Ganun po ba? Nalaman naming pareho kami ngang sitwasyon. At gumaan ang loop ko. Hindi po ba kayo nalulungkot? Maingat niyang tanong. Sumagot ako ng tapat. Nalulungkot. Sobra. Ako rin. Sabi niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong kalungkutan na nararamdaman ko, isang malalim na kalungkutan na tanging mga namumuhay mag-isa ang nakakaunawa. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ako sa senior center. Sa totoo lang, umaasa akong makita siyang muli. Pagbukas kong pinto, siya agad ang nakita ko, kumakawi at nakangiti. Nagbalik ka. Oh, pinilit na naman ako ni Lourdes. Gusto mong maglakad-lakad? Maganda ang panahon. Bago pa ako makasagot, kumabog na ang dibdib ko. Sige po. Naglakad kami sa Plaza Nege Bayan. Kasaksagan nege pamumulaklak, nege puno ne firetri, kaya puno ne kulay kahel ang paligid. Napakaganda nege tanawin. Ang ganda, sabi ko. Oo nga. Sayang kung mag-isa mo lang titingnan. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Sayang ang ganitong kagandang tanawin kung walang kasamang magmamasid. Ngayon ko lang nalaman kung gaano kasarap maglakad ng may kasama. Ang simpleng pakakaroon ng isang tao sa tabi mo, nakasabay mong tumitingin sa isang tanawin, ay sapat na para hindi ka makaramdam ng lungkot. 5 taon kong nilalakad ang daang ito ng mag-isa, pero nang may kasama na ako, nag-iba ang lahat. Lumipas ang isang buwan. Madalas kaming makita ni Ernesto. Naglalakat-lakat, nakakape, kumakain sa makarinderya. Naging comfortable kami sa isa't isa. Hindi kami nailang kahit hindi kami nag-usap. At hindi rin mabigat sa pakiramdam kapag nakukwentuhan kami. Isang gabi, pagkatapos naming maglakad, umupo kami sa isang bench sa plaza. Maingat na nagsalita si Ernesto. Tessie. Bakit po? Ara. Gusto mo bang makasama ako habang buhay? Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Ano po ang narinig ko? Magpakasal tayo. Kasal? Sa edad kong 65. Iyon ang unang pumasok sa isip ko. Pero kasabay nito, naramdaman ko ang pagtibok ng aking puso. Sa edad nating ito, hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Nang lumingon ako, seryoso ang mukha ni Ernesto habang nakatingin sa akin. Alam ko kung gaano kahirap mamuhay mag-isa. Nakakabaliw ang lungkot. Natamema ako. Ganun ka rin. Diba, Tessie? 5 taon kang nahirapan. Tama siya. Pag-isipan mo sana. Sige po. Pag-isipan ko. Pag-uwi ko, gulong-gulo ang isip ko. Kasal? Sa edad na ito? Ano na lang ang sasabihin ng nga tao? Ngunit sa isang sulok ng puso ko, may pag-asa. Kung kasama ko siya, hindi na ako malulungkot. Ilang araw akong nag-isip. Hindi ako makatulog sa gabi, pabalik-balik sa kama, tinatanong ang sarili kung tama ba ito, pero isa lang ang laging sagot. Malungkot ako. Sobrang lungkot. Tinawagan ko ang mga anak ko. Una ang anak kong babae. Anak, may sasabihin si mama. Ano po yun, ma? Plano kong mag-asawang muli. Katahimikan sa kabilang linya. Ma, ano po bang sinasabi niyo? Tumaas ang boses niya. May nakilala akong mabait na tao. Sino po? Saan? Anong klaseng tao? 68 taong gulang, biyudo rin. Mabait siya, anak. Pagkatapos ang ilang sandali ang katahimikan, maingat siyang nagtanong. Ma, sigurado po kayong hindi pera ang habol niyan sa inyo? Nasaktan ako. Hindi, anak. Hindi ganun si mama. Hindi naman po sa ganun, ma. Kasi maraming manloloko ngayon. Alam ko, pero hindi siya ganun. Malungkot lang talaga ako at nahihirapan na.
Nanginginig ang boses ko. Napabuntong hininga ang anak ko. Kung saan po kayo masaya, ma, wala naman po akong magagawa. Talaga, anak? Opo. Pero mag-ingat po kayo, pag-isipan niyong mabuti. Salamat, anak. Pagkababa kong telepono, tumulo ang luha ko. Tinawagan ko naman ang anak kong lalaki. Nagulat din siya noong una pero mas mabilis niyang natanggap. Ma, alam niyo po ba kung gaano ako nag-aalala sa inyo dahil mag-isa lang kayo diyan? Kung nakahanap kayo ng mabuting tao, masaya po ako para sa inyo. Okay lang ba talaga sayo, anak? Opo, ma. Maging masaya po kayo. Salamat, anak. Nang makuha ko ang basbas ng aking mga anak, gumaan ang pakiramdam ko. Sinagot ko si Ernesto. Nang makita kami ulit, sinabi ko sa kanya, gusto kong makasama ka. Talaga? Nagliwanag ang kanyang mukha at mahigpit niyang hinawakan ang aking mga kamay. Salamat, Tessie. Maraming salamat. Ang init ng kanyang makamay. Simple lang ang naging paghahanda namin sa kasal. Hindi na kailangan ng magarbo sa edad namin. Nakpunta kami sa munisipyo para sa civil wedding. At nakakaroon na malit na salu-salu sa isang restaurant kasama ang aming mga anak. Dumating ang mga anak ko, at dumating din ang mga anak ni Ernesto. Bagamat may kaunting ilangan sa simula, ramdam kong pareho ang kanilang hangarin ang kaligayahan ng kanilang mga magulang. Ma, maging masaya po kayo? Sabi ang anak kong babae habang namumula ang nga mata. Napaluha na rin ako. Huwag kang umiyak. Ma, luha ito en saya. Hindi na ako mag-isa. Salamat, anak. Niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos ng salusalo, umuwi kami sa bahay ni Ernesto na magiging bahay na rin namin. Pagbukas ng pinto, nakita kong malinis at mayos ang lahat. Ang sipak niyo naman maglinis kahit mag-isa kayo. Inaasahan ko kasi ang pagdating mo kaya nagsumikap ako, nakangiti niyang sabi. Sinimulan kong ayusin ang nga gamit ko. Habang isinasabit ko ang aking madamit sa aparador at inilalagay ang aking magamit sa tokador, unti-unting nagsising-in sa akin. Hindi na ako nag-isa. Tumulo ang luha sa aking mga mata. Sabay kaming nahanda ng hapunan. Ako ang nagluto eng sinigang, at si Ernesto ang nag-ayos eng mesa. Napakagaan sa pakiramdam na may kasamang gumagalaw sa kusina. Mukhang masarap, sabi niya. Kain ka ng marami. Habang kumakain, naisip ko, araw-araw na kaming makakasabay kumain. Ang saya-saya ko. Habang nahuhugas akong pinggan, tumingin ako sa labas. Dumidilim na, at dun ko tuluyang naramdaman na hindi na ako nag-isa. Kinasal na nga ako. Isang bagong simula sa edad na 65. Hindi ako makapaniwala. Dumating ang gabi. Pagkatapos kong maligo at magsuot ng bagong pantulok, kinabahan ako. Unang gabi. Unang gabi sa edad na ito. Namula ang mukha ko sa isiping iyon. Pumasok ako sa silid tulugan. Nakaupo na si Ernesto sa kama. Nang makita niya ako, umusok siya para bigyan akong espasyo. Upo ka, sabi niya. Dahan-dahan akong umupo sa gilid na kama. Isang nakakailang nakatahimikan ang namayani. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hinawakan ni Ernesto ang aking kamay. Okay ka lang? Malambing niyang tanong. Oh, kinakabahan lang. Matagal na rin kasi. Ako rin, sabi niya. Naramdaman kong bahagya ring nanginginig ang kanyang kamay. Dahan-dahan lang tayo, sabi niya habang marahan akong niyayakap. Isang mainit na yakap. 5 taon kong hindi naramdaman ang init ng katawan ng ibang tao. Parang maiyak ako. Dahan-dahan kaming humiga sa kama. Pinatay ni Ernesto ang ilaw. Sa dilim, tanging ang aming mapahinga ang naririnig. Tessie, bakit? Salamat. Tumango lang ako. Dahil hindi mo na ako hinayaang mag-isa. Ako rin po, sagot ko. Niyakap ako ni Ernesto. Dahan-dahan. Maingat.
Ngayon ko lang napagtanto kung gaano kahalaga ang maramdaman ang init ng katawan ng isang tao. Habang kami ay nagiging isa, isang bagay lang ang nasa isip ko, hindi na ako nag-isa. Dahan-dahang lumipas ang oras. Ang init ng katawan ni Ernesto, ang kanyang pahinga, ang aming pagdama sa isa't isa. Mainit. Mas mainit kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, nagulat ako sa lakas niya. Totoo ba siyang 68? Naisip ko. Pero masaya ako sa aming unang gabi. Pagkatapos, nagtanong siya, "Okay ka lang ba?" Masaya ako. Mabuti naman. Baka kasi kinalawang na ako. Hindi matagal na rin akong. Sabay kaming natawa. Nag-ehersisyo ka ba? Tanong ko. Araw-araw akong naglalakad at nag-stretching. Kailangan alagaan ang katawan habang tumatanda. Kaya pala ang lakas mo pa. Salamat. Bago matulog, hinawakan niya ang aking kamay. Maging masaya ka sana. Masaya ako. Ako rin sobrang saya. Tulog na tayo. Sige, tulog na. Pagpikit kong nga mata, agad akong nakatulog. Isang mahimbing na tulog, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang pagkakaroon ng isang tao sa tabi mo ay sapat na pala para maging masaya. Ngunit kinabukasan, hindi ko inaasahan ang nga mangyayari. Maaga akong nagising kinabukasan. Pagsilip ko sa bintana, pasikat pa lang ang araw. Ang sinak na tumatagos sa kurtina ay nagbibigay ng malamyos na liwanag sa silid. 6:00 na ngang umaga. Medyo pagod ang katawan ko. Dahil siguro matagal na akong hindi. Naisip ko. Dahan-dahan kong inangat ang kumot. Mahimbing na natutulog si Ernesto sa tabi ko. Payapa ang muka habang humihilik. Ang sarap ng tulog niya. Dahan-dahan akong bumangon para hindi siya maistorbo. Maingat akong naglakad palabas ng silid. Matagal-tagal na rin mula nang may inalala akong ibang tao, at nakakatuwa sa pakiramdam. Pumunta ako sa kusina at yuminom ng isang basong tubig. Parang nahimasmasan ako. Tumingin ako sa bintana. Mukhang magiging maganda na naman ang araw. Unang umaga namin bilang mag-asawa. Kinilig ako at kinabahan ng sabay. Nagsimula akong maghanda ng almusal. Nagsaing ako. Habang sinusukat ang bigas at tubig, naisip ko, 2 na kami ngayon. Kailangan kong damihan ang sinaing. Nagpasya akong magluto ng sinigang. Habang pinapakulo ang sabaw, ang tunog nito ay parang musika sa aking pandinig. Inihanda ko ang mga sasawan at iba pang pampagana. Kakainin niya kaya ito? Naisip ko. Ang dati kong asawa kasi ay hindi palakain sa umaga. Kumusta naman kaya si Ernesto? Habang kumukulo ang sinigang at malapit nang maluto ang kanin, nagising si Ernesto. Narinig ko ang kanyang ngayabak papunta sa kusina. Gising ka na pala. Maga akong nagising. Nagising ako sa bangongang sinaing. Amoy hanggang sa kuwarto. Maligo ka na, malapit na itong maluto. Shiga. Habang nasa banyo si Ernesto, inihanda ko ang mesa. Nagsandok ako ng kanin at isinalin ang sinigang sa isang malaking mangkok. Inayos ko ang mamapakain sa mesa, at parang tunay na almusal ang bagong kasal. Ngunit nun nangyari iyon. Nakatayo ako sa harap ng lababo nang may biglang yumakap sa akin mula sa likod. Nagulat ako, at paglingon ko, si Ernesto pala. Mahal. Mahina niyang bulong sa aking tenga. Pero kakain na tayo, sabi ko, litong-lito. Pero hindi niya ako binitawan. Sobrang saya ko lang dahil sayo. Ang sarap makita na pinaghahanda mo akong ganito. Kumabog ang dibdib ko. Pero ginawa na natin kagabi, sabi ngang isip ko, pero hindi lumabas sa bibig ko. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang tingin niya ay katulad ng tingin niya kagabi. Pinunasan ko ang aking nga kamay. Hinawakan niya ito at dinala ako pabalik sa silid-tulugan. Nagulat ako, pero hindi ako tumanggi. Kapag hawak ni Ernesto ang kamay ko,
Parang pakiramdam ko ay magiging mayos ang lahat. Umupo kami sa kama. Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana. Niyakap niya ako. Iba ang pakiramdam kumpara kagabi sariwa at malinaw, tulad ng hangin sa umaga. Muli kaming naging isa. Sa ilalim ng sikat ng araw, mas nahihiya ako pero mas malinaw kong naramdaman ang lahat. Ang init ng kanyang katawan, ang kanyang pahinga. Muli, napatunayan ko kung gaano kalakas si Ernesto. 68 ba talaga siya? Naisip ko. Pagkatapos, naupo ako sa kama, tulala. Kagabi, tapos ngayon ulit sa umaga? Pero sa kabilang banda, hindi ako naiinis. Dahil hindi na ako nalulungkot. Tumingin ako sa orasan. Pasado alas 8 na. Naku, ang pakain. Dali-dali akong tumakbo sa kusina. Lumamig na ang sinigang. Ininit ko itong muli. Ang late ng almusal natin, napangiti ako ng mapait. Buti na lang nasa warm mode ang rice cooker. Kakalabas lang ni Ernesto sa banyo. Umupo siya sa mesa at namangha. Wow, ang sarap. Lumiit na, ininit ko ulit. Okay lang, mukhang masarap pa rin. Nagsimula kaming kumain. Ang lakas kumain ni Ernesto. 3 platong kanin ang naubos niya. 3 plato talaga? Tanong ko. Oo, malakas kasi ako mag-ehersisyo kaya kailangan kong maraming enerhiya, nakangiti niyang sagot. Ang lakas mo nga talaga. Pagkatapos kumain, sinabi ni Ernesto, maglalakat-lakat muna ako. Araw-araw ko itong ginagawa. Sige. Ingat ka. Gusto mong sumama? Hindi na. Magayos muna ako dito sa bahay. Sige, babalik din ako. Nang makaalis si Ernesto, nahugas ako ang pinggan. Habang ginagawa ito, napaisip ako. Kagabi. Tapos kaninang umaga ulit. Normal ba ito? Naguguluhan ako. Hindi ganito ang dati kong asawa. Mas kalmado iyon. Minsan o 2 beses lang sa isang buwan, at habang tumatanda kami, lalo pang dumalang. Iyon ang akin akalang normal. Pero si Ernesto, ibang-iba. Pagkatapos mahugas, nagtimpla akong kape. Umupo ako sa sala, nakatingin sa labas. Mangyayari ba ito araw-araw? Kinabahan ako. Pero kasabay nito, masaya din ako dahil hindi na ako nag-isa. Makalipas ang 1 oras, bumalik si Ernesto, pinagpapawisan. Nakabalik na ako. Ang tagal mong naglakad. Mga 1 oras din, maligo ka muna. Sige. Habang naliligo si Ernesto, sinimulan kong gihanda ang tanghalian. Nagluto ako ng adobo. Habang hinagawa ito, lumabas si Ernesto mula sa banyo at dumiretso sa kusina. Ano yan? Adobo. Ang bango. Ngunit hindi siya pumunta sa sala. Lumapit siya sa likuran ko. Bakit kaya? Naktaka ako. Mahal. Tawag niya. Bakit? Paglingon ko, nakita ko na naman ang kakaibang tingin sa kanyang nga mata, pero nagluluto pa ako. Sabi ko, alam ko, hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Sandali lang, sabi niya habang papalapit. Hindi kaya. Hindi kaya ulit? Hindi ako makapaniwala. Mahal, pero, kaninang umaga lang, di ba? Tanong ko. Pero mahal na mahal kasi kita. Nakangiti niyang sagot. Pinatay ko ang kalan. Nahugas ako ang kamay. Tama ba ito? Litong-lito ako. Pero hindi ako makatanggi. Pumunta kami sa sala. Umupo kami sa sofa. At niyakap niya ako. 2 beses na ngayon, naisip ko. Muli kaming naging isa. Umaga, tapos ngayon bago mananghalian. Nakakagulat. Pero si Ernesto, puno pa rin ng enerhiya. Hindi siya tumitigil. Wow! Ang tindi niya, napahanga ako. Pagkatapos, tumingin ako sa orasan. Pasado 1:00 na. Lampas na ang tanghalian. Napabuntong hininga ako. Pasensya na. Sabi ni Ernesto. Okay lang. Late na ang lunch natin. Pilit akong ngumiti. Bumalik ako sa kusina. Ininit ko ulit ang adobo.
2 beses nang ininit ang ulam ngayon, bilang ko sa isip ko. Kumain kami. Muli, 3 platong kanin ang naubos ni Ernesto. Ako naman, walang gana. Kaunti lang ang kinain ko. Paulit-ulit sa isip ko. 2 beses ngayon, 1 beses kagabi. Normal ba ito? Pagkatapos kumain, nahugas akong pinggan. Dahan-dahan, nagpapalipas ang oras. Si Ernesto naman, nagbabasa ang diaryo sa sala. Pagkatapos, tumayo ako sa kusina at tumingin sa labas. Itanong ko kaya kay Lourdes? Naisip ko. Pero nahihiya ako. Paano ko sasabihin ang ganitong bagay? Pumunta ako sa sala at umupo sa tabi ni Ernesto. Binuksan ko ang TV, pero hindi ako makapag-focus. Gulong-gulo ang isip ko. Araw-araw kaya itong ganito? Hinawakan ni Ernesto ang kamay ko. Masaya ako. Sabi niya, tumango lang ako, pero sa totoo lang, naguguluhan ako. Lumipas ang hapon. Mabuti na lang at hindi na lumapit si Ernesto. Hanggang dito na lang siguro ngayon, nakahinga ako ng maluwag. Nahanda ako ng hapunan. Nagprito ako ng tilapia at nagluto ng ginisang kangkong. Isang normal na hapunan. Habang kumakain, sinabi ni Ernesto, ang sarap ngang luto mo ngayon. Salamat. Masaya ako at kasama kita. Ngumiti ako, pero patuloy pa rin ang pag-isip ko. 2 beses sa isang araw. Normal kaya ito sa isang 68 anyos? Habang nahuhugas ng pinggan, nagdesisyon ako. Tatawagan ko si Lourdes. Hindi ko na kayang sarilinin ito. Dumating ang gabi. Naligo ako. Habang papasok sa silid, kinakabahan ako. Ulitin niya kaya uling gayon? Buti na lang, mukhang matutulog na si Ernesto. Nakaiga na siya at nagbabasa. Mabuti naman, nakahinga ako ng maluwag. Bago matulog, naisip ko, paano kaya bukas? Ganito na kaya palagi? Narinig ko ang hilik ni Ernesto. Mukhang mahimbing ang tulog niya. Ako naman, nakatitik sa kisame. Tama ba ito? Inisip ko. Hanggang sa makatulog ako. Ngunit kinabukasan, mas matindi pa ang nga nangyari. Higit pa sa aking inaasahan. Kinabukasan, pareho lang ang nangyari. Hindi. Mas maaga pa. Pagkagising ko, bago pa man ako makabangon sa kama, lumapit na si Ernesto. Mahal. Bakit? Sumagot ako, pero alam ko na kung ano ang kasunod. Heto na naman. Muli kaming naging isa. Umagang-umaga. Kagaya rin kahapon, naisip ko, pero hindi ako umimik. Mukha kasing sobrang saya ni Ernesto. Pagkatapos, bumangon ako at naghanda ng almusal. Parang nagiging pang-araw-araw na itong gawain. Pagkatapos kumain, lumabas si Ernesto para maglakad. Ako naman, naiwan para maglinis ng bahay. Tahimik ang umaga ko. Pero sa isang sulok ng isip ko, ulitin niya kaya mamaya? Nang mananghalian, nagluto ako ng noodles. Masarap ang kain ni Ernesto. Pagkatapos, umupo kami sa sala, at nanood ng TV. May magandang palabas. Habang nanonood ako, napatingin ako sa orasan. 3:00 na. Umupo si Ernesto sa tabi ko. Anong pinapanood mo? Teleserye. Maganda ba? Ayos lang. Sabay kaming nanood. Ngunit ipinatong ni Ernesto ang kamay niya sa balikat ko. Kinabahan ako. Mahal. Tawag niya. Paglingon ko, ganoon na naman ang tingin niya. Huwag naman sana. Kumabog ang dibdib ko. Ulit. Hindi ako makapaniwala. Pero nanonood tayong TV. Sabi ko. Alam ko. Sandali lang. Niyakap niya ako. Pero ginawa na natin kaninang umaga, naisip ko. Tanghali na, naguguluhan ako. Pero hindi ako makatanggi. Ibinaba ko ang remote. Pinatay ko ang TV. Sa sofa, muli kaming naging isa. Mainit, hapon na at maliwanag. Sa ganitong oras, naisip ko. Pagkatapos, naupo ako sa sofa. Parang lutang. Anong oras na? 4:00 na. 1 oras ang lumipas.
Ilang beses na ba ngayon? Binilang ko sa aking mga daliri. Isang beses sa umaga, isang beses ngayon. Dalawa. Pero parang may mali. Kahapon, umaga at bago mananghalian. Ngayon, umaga at hapon. 2 beses araw-araw? Nagtaka ako. Pahingi naman ng tubig, sabi ni Ernesto. Kumuha ako at ibinigay sa kanya. Marami akong gustong sabihin, pero walang lumalabas sa bibig ko. Gulong-gulo ang isip ko. 2 beses araw-araw. Normal ba ito? Nahanda ako ng hapunan. 6 kami kumain. Ang lakas pa ring kumain ni Ernesto. 3 platong kanin. Masarap, sabi niya. Ngumiti ako, pero kinakabahan. Pagkatapos kaya ngang hapunan, ulitin na naman niya. 8:00, sinabi niyang maliligo na siya. Sige, tapos na siguro ngayon? Naisip ko. Umaga at hapon, sapat na siguro yon. Lumabas siyang banyo. Sabay kaming nanood ng TV. 9:00, matutulog na siguro kami, naisip ko. Maliligo na rin ako, sabi ko. Pagkatapos kong maligo, pumasok ako sa silid. Nakahiga na si Ernesto. Papalapit na sana ako sa switch ng ilaw nang bigla siyang gumalaw. Lumapit siya sa akin. Huwag po sana, kinabahan ako. Mahal. Tawag niya. Bakit? Niyakap niya ako. Hindi kaya. Ulit, hindi ako makapaniwala. Pero 2 beses na ngayon, naisip ko. Susubukan ko sanang magsalita pero pinigilan niya ako. Wala na akong magagawa, sumuko na ako. Muli kaming naging isa. 3 beses na. Umaga, hapon, at ngayon, gabi. 3 beses sa isang araw. Nakakagulat. Sa dilim, walang tigil. Gabi na. Parang walang katapusan. Ang tindi niya talaga, naisip ko. Ang lakas niya ay parang hindi totoo para sa isang 68 anyos. Pagkatapos ng matagal na panahon, natapos din. Ang sarap, sabi niya. Hindi ako umimik. Tumingin ako sa orasan. 11:00 na. 2 oras ang lumipas. Pagod na pagod ako. Mabilis nakatulog si Ernesto. Narinig ko ang hilik niya. Ako naman, nakatitik sa kisame. Hindi ako makatulog. Binilang ko sa aking manadaliri. Umaga, hapon, gabi. 3. Siguradong 3. 3 beses sa isang araw. 68 anyos. Normal ba ito? Ang dati kong asawa, 1 beses o 2 beses lang sa isang buwan. Si Ernesto, 3 beses sa isang araw. Kung araw-araw, 21 beses sa isang linggo. Isang buwan. Huwag ko nang bilangin, sumasakit ang ulo ko. Ganito na ba pala, G? Naalala ko si Lourdes. Bukas, tatawagan ko siya. Hindi ko na kaya itong mag-isa. Lumipas ang isang linggo. Eksaktong 7 araw mula nang kami ay ikasal. Sa loob ng isang linggo, araw-araw, pare-pareho ang nangyari. Pagkagising sa umaga, bago mananghalian, at bago matulog sa gabi. Walang palya. Nagulat, naguluhan, at ngayon, parang nasasanay na ako, pero sa totoo lang, nahihirapan na ako. Pagod ang katawan ko at gulong-gulo ang isip ko. Tinawagan ko si Lourdes. Lourdes, pwede ba tayong makita? Bakit? Tessie? May problema ba? Wala naman, namiss lang kita. Sige, sa kapihan na lang. Nagpaalam ako kay Ernesto. Habang nag-ayos, nakita ko sa salamin ang itsura ko. Mukha akong pagod. Isang linggo na pala akong hindi nakakatulog ng maayos. Pagdating ko sa kapihan, nandun na si Lourdes. Tessie, Lourdes. Umupo ako. Kumusta ang bagong kasal? Tanong niya. Ayon, hindi ko masimulan. Bakit? Lourdes, tingin mo ba may mali sa akin? Maingat kong tanong. Ano naman? Yung asawa ko kasi. Hindi ko matuloy. Bakit? Anong ginawa niya? Masyadong. Madalas. Madalas? Tumango ako.
Madalas ang gano? Namula ang mukha ko. Ah, yun. Naintindihan niya. Gaano kadalas? 3 beses sa isang araw, pabulong kong sabi. Nanlaki ang mga mata ni Lourdes. Ano? 3 beses sa isang araw? Oo. Totu? Tumango ako. 68 anyos. Oo. Impossible. Umiling siya. Ako rin. Hindi makapaniwala. Pero Totu, pagkagising sa umaga, bago mananghalian, at bago matulog. Araw-araw. Oo. 1 linggo ng walang palya. Naku, Tessie. Nakakapagod yan. Medyo. Inamin ko. Kausapin mo siya. Paano? Sasabihin kong, bawasan mo naman. Pero, Lourdes. Sabi ko, das asang banda, hindi na ako nalulungkot. Natahimik si Lourdes. Sabagay, alam ko kung gaano kakalungkot sa loob ng 5 taon. Pero mahirap pa rin. Kausapin mo siya, Tessie. Ang mahalaga, komportable ka. Umuwi ako na medyo gumaan ang pakiramdam. Pero paano ko nga ba siya kakausapin? Gabi na. Inaasahan ko na ang mangyayari. At nangyari nga. Ito na ang 3 beses para sa araw na iyon. Habang kami ay makayakap, napaisip ako. Tama si Lourdes. Hindi na ako nalulungkot. Ang 5 taon kalungkutan ay nawala. Pero pagod na rin ako. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Lumipas ang 2 linggo. Eksaktong 14 na araw. 42 na beses. Isang numerong hindi kapanipaniwala. Pagod na ako. May maitim na bilog na sa ilalim ng aking nga mata. Hindi na pwede ito, naisip ko. Pero hindi ko masabi. Paano ko sasabihin sa isang taong nagsasabing, ang saya-saya ko dahil sayo, na nahihirapan na ako? Isang gabi, sa wakas, nakalakas loob ako. Nang yakapin niya ako, sinabi ko, mahal. Sandali lang. Bakit? May sasabihin sana ako. Ano yun? Mahal, sa totoo lang. Medyo nahihirapan na ako. Nanginginig ang boses ko. Nahihirapan? Nagulat siya. Saan ka nahihirapan? May masakit ba sa iyo? Hindi. Yung araw-araw na ganito. Natahimik si Ernesto. Maya-maya, nagsalita siya. Sobra na ba ako? Hindi ako sumagot. Pasensya na. Hindi ko napansin. Umupo kaming pareho sa kama. Sa dilim, nag-usap kami. Sa totoo lang, Tessie, sabi niya, ganito talaga ako. Ang dati niya raw asawa ay nahihirapan din. Ito lang kasi ang alam kong paraan para ipakita ang pagmamahal ko, pag-amin niya. Doon naunawaan ko. Ito ang paraan niyang ang pagmamahal. Medyo magulo, pero totoo. Mahal? Sabi ko, naiintindihan ko, pero, puwede bang? Bawasan natin ng kaunti? Maingat kong tanong. Mabilis siyang tumango. O naman, kung ayaw mo, hindi ko gagawin. Ayaw kong nahirapan ka. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa'yo. Niyakap niya ako. Ngayon, yakap lang. Isang mainit na yakap. Mahal kita, sabi niya. Mahal din kita, sagot ko. Nakmungkahi akong 1 o 2 beses sa isang araw. Kaya mo ba? Susubukan ko. Mula nun, nagbago ang lahat. Sumunod siya sa usapan. Naging mas maalaga. Hindi na siya nagmamadali. Mas naramdaman ko ang pagmamahal. Ang pag-ibig pala ay hindi sa dami, kundi sa kalidad, sabi niya isang araw. Dun ako napaluha sa tuwa. Lumipas ang 3 buwan. Dumalaw ang anak ko. Ma, ang sigla niyo tingnan ngayon, sabi niya. Totu, ang 5 taong kalungkutan ay tuluyan nang nawala. Isang araw, nag-drive kami papuntang Tagaytay. Sa isang viewing deck kung saan kami lang ang tao. Sa loob ng kotse, nangyari na naman. Nagulat ako, pero natuwa rin. Ang aming pag-ibig ay espontanyo at masaya. Lumipas ang 6 na buwan. Minsan, 1 o 2 beses pa rin. Minsan, 3 pa rin. Pero okay na sa akin.
Natutunan kong ang pag-ibig ay may iba't ibang lengguwahe. At ito ang lengguwahe ni Ernesto. Ang mahalaga ay ang pag-usap, pag-unawa, at pag-alaga. Kung mayroon man sa inyo na nakakaramdam ng kalungkutan tulad ko noon, na nag-isip kung huli na ba para magmahal muli, gusto kong sabihin sa inyo, hindi pa huli. Ang pag-ibig sa takip-silim ay hindi perpekto, pero totoo. Minsan nakakagulat, minsan nakakapagod, pero ang pagkakaroon ng kasama ang pinakamahalaga sa lahat. Naglakas loob akong kausapin ang asawa ko at naunawaan niya ako, nagtulungan kami. Ngayon, hindi na mahalaga ang bilang. Ang mahalaga ay ang puso sa likod nito. Ang pag-unawa sa isa't isa. 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi ko akalain na ganito ako sasaya. Kaya sa inyo, huwag kayong matakot. Maglakas loob kayo. Hindi kailangang maging perpekto. Ang mahalaga ay may kasama. Ngayong gabi, habang nakahiga sa tabi ni Ernesto, payapa ang aking puso, narinig ko ang kanyang pahinga, isang pamilyar na tunog na nagsasabing hindi na ako nag-iisa. Ang aming pag-ibig ay hindi perpekto, pero ito ay sa amin. At iyon ay sapat na.